Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito si Jojo D. Boy Banat. Ang topic naman po natin tungkol sa pag-imis. Kita niyo po, ang dami nagpo-post, ang dami nagpapalaro. Parang ano lang yan eh. Parang, may trabaho, ganun. Yung pala scam. Mga nagpapalaro, hindi totoo yan. Yung nagpapalaro sa sige hulaan nyo, ganun. Ikaw na si Tokmol, manghuhula ka. Pinapahirapan nila yung mga tao eh. Pamigay nyo na lang. Tumulong na lang talaga kasi may hirap, hindi yung nalagay pa sa karton. Halimbawa, Vicks, ganun. Hulaan nyo kung ano to. Siyempre, yung mga Tokmol, yung mga nasa uhulaan, Vicks. Ganun, hindi. Ganun. Alam niyo, sa totoo lang, huwag niyong pahirapan yung kapwa Pilipino. Kung gusto niyo makatulong, huwag niyong pahirapan. Ibigay niyo. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami scammer talaga ngayon. Nagpo-post, trabaho daw, ganun. Ano mo, mamaya po siya nakalagay daw, madali daw kumita ng pera. Trabaho daw. Yung pala, trabaho daw. Yun pala, scammer pala. Bis na ikaw yung kumita, papupuntahin ka ron, ikaw pagkakawartahan. Hindi maganda yun. Dapat bigyan nyo sila ng trabaho. Mahal-mahal ang NBI police clearance. Kasi yung Tokmol, dala-dala lahat. Bit. Pagdating doon, wala pala siyang mapapala. Kaya ako pag ganyan, tinatanong ko ilang taon pong kailangan. Kasi alam niyo, sa totoo lang, ibang nag-post dyan sa may Facebook. Yung iba dyan, hindi totoo yan eh. Kailangan daw 40 tao, 30. Agad-agad bukas. Paano makakaano? 30 katao agad? 20? 10? Mga mo agad yun. Tapos i-assign na daw agad. May libreng pagkain pa. Bigas. Kaya kung di ako naniniwala dyan sa mga ibang nagpo-post yun eh. Sa totoo lang. Ginagawa lang gago yung mga tao eh. Ginagawa lang Tokmol. Kung tumulong ka ng maayos. Malaking company ka, tumulong ka. Malaki kang agency ka, tumulong ka. Huwag yung ipopost mo pa, tapos pagdating doon ng isang Tokmol, makakuha na lahat. Pagdating doon, imbis na nga yung papaserox, pagdating doon, paserox mo to, ikaw pala magbabayad lahat, ikaw pa pagkakakwartahan, may bayad pala, pati apply lahat. Ano ba yan? Kaya hindi ako naniniwala, ibang nagpo-post dyan eh. Yung iba scammer. Parang pag-games lang yan eh. Yung pag-games sa mga social media, yung pahula-hula. Huwag kayong naniniwala dyan. Iba dyan, huwag kayong naniniwala. Kahit lahat, hindi ako naniniwala dyan. Kasi bandang huli, ikaw lang pagkakaperahan dyan eh. May ganyan dyan. Nanalo ka ng ganito. Gcash ko na ha. Kunin mo sa Gcash. Pero bago ka sa Gcash, magpadala ka ng 500. Para saan yung 500? Kundi para makuha mo yung 20,000. Ikaw naman si gago, papadala ka naman. 500. Kalokohan yun. Marami malulokong scammer. Mag-iingat po kayo. Saka number 1, kung gusto niyo magkatrabaho ka pa yung Pilipino, bigyan niyo trabaho. Hindi puro post po kayo. Kawawa naman po lalo ng mahal ng gulay, bigas, lahat tumataas. Ika nga, sabi nga nila, panty na lang bumababa eh. Dapat magtulungan. Tayo mga Pilipino kasi inggit eh. Number 1, inggit, yabang. Laki-laki ng katawan, makakita mo ilang taon, payatot na. Lahat tayo may hangganan. Lahat tayo, walang forever dito sa mundo. Ang samantala lang, dadaan lang tayo rito. Kaya ibigay nyo na yung best nyo sa Panginoon, sa kapwa nyo. Hindi masamang tumulong ng totoo. Subukan nyo.
Ngayon, yung ibang Pilipino, sabi ni Marcos, bababa daw yung bigas. Mas maganda pa yata nung panahon yata ni ano yun, bumaba yung bigas nun. Gloria o Noynoy, ngayon wala. Ako hindi ko na lang iniisip yung ganun. Iniisip ko mabuhay nila yung pamilya ko, nagsisikap na lang tayo para sa pamilya natin. Wala eh. Kahit ikot-ikotin mo, pagpagin mo pa tong mundo natin, Pilipinas natin, ganun-ganun pa rin. Kahit 10,000 pa dumaan na presidente, ganun pa rin. Wala magbabago. Kahit gumanda pa Pilipinas, maging computer na lahat wala. Ganun pa rin. Kaya sa mas maganda na sa ating pagbabago, magsikap na tayo sa pamilya natin. Huwag tayong aasa sa gobyerno. Kung bigyan ka ng gobyerno, salamat. Pag hindi. Yun lang. Yung mga ibang Pinoy, yun lang. Huwag tayong umaasa sa gobyerno. Kung bigyan tayo, thank you. Ngayon sa hirap po ng buhay. A-apply ka ngayon, pag 50 ka na, hindi ka na pwede. Hindi ka tulad sa ibang bansa. Mayaman na bansa, rich. Kahit ilang taong ka na, Canada, Japan, pwede kang magtrabaho. Repacker. Dito hinahanap nila fresh. Bagong graduate na fresh. Pagkatapos naman yun, kuha sila ng mga bagong fresh, tapos yun, sasalang nila ro. Hindi rin nagtatagal kasi iba, kinukuha nila bagong fresh. Binata pa lang, minsan may mga tamad-tamad ng Pilipino. Pero sa totoo lang, may mga masisipag din. Pero iba, kasi hindi lang nila nasisilip eh. Masisipag na Pilipino. Oo, meron. Marami rin. Kaya ang daming tambay na sa bansa natin. Paano? Hindi sila nabibigyan ng choice. Sa totoo lang. Hindi sila nabibigyan. Marami rin masisipag. Ang akin lang dapat, huwag natin lokohin yung mga Pilipino, kapwa Pilipino. Huwag tayong maggaguhan. Ang dami scammer ngayon. Sa Facebook, post, trabaho daw bukas, kailangan 40, may allowance may 500, 300 kayo, may allowance 300, may libreng kain araw-araw, stay in daw. Umidad na ako ngayon, sa totoo lang, umidad na ako ng 50 ngayon. Ang swerte nyo nga ngayon mga kabataan dyan. Kasi naabutan nyo, cellphone lang kami, mga 90s kami, wala, 80s wala. Di pa uso cellphone nun. Pero naabutan ko lang mga 3330, 3030, ganun. Yun lang po naabutan ko. Mahirap po ang buhay. Huwag niyong lokohin ng kapwa Pilipino. May malaking company man dyan. Magbigay po kayo ng trabaho ng maayos. Sa naaayon. Huwag niyo naisipin yung edad-edad. At pwede niyo naman tingnan sa bay data yung background. Kung anong taon, klase to, kung ano to. Kasi mahirap sa atin kung tingin tayo sa pinag-aralan. Kung may pinag-aralan nyo, wala namang diskarte. Diba? Dapat, ang isipin na lang natin, makatulong tayo sa tao. Tingnan nyo yung background niya. Oo, sa totoo lang po, napakahirap ng buhay. Ako nga, tingnan mo. Isa pa lang anak ko, pero tingnan mo kami. Marami yung kaibigan na sumusuporta sa akin, nagmamahal sa akin. Na naniniwala sa akin. Minsan bibigyan akong bigas, bibigyan akong daing. Totoo po yan. Minsan nagsasabi rin ako ng totoo kasi mahirap naman yung hindi yayabang kung papangkap ka mayaman. Puro nakatira ka sa village, hindi naman. Ano, heaven, ganun. Ang village nito, ganun. Tapos doon ka nakatira, hindi. Ako, simpleng tao lang po. Simpleng mamamayan. Ganun lang po. Kaya ang gusto ko, gawin natin yung tama. Hindi po discrimination ang kailangan mag-a-apply ng trabaho. Hindi po kailangan edad-edad. Ewan ko po, kaya parang alam ko, tinanggal na yung edad-edad eh. Kasi nga ginagawa nila ngayon. Ito, ganito. Puro tambay. Kaya minsan di ako nagtataka. Bakit maraming tambay na Pilipino? Opo. Kung bakit? Walang trabaho eh. No choice eh. Kaya ako nga, tignan mo, ito, pag wala akong trabaho, dumidiskarte ako sa labas. Nagsa-sideline ako. Kailangan eh. Kailangan po. Hindi ko pwedeng iaasa lahat sa asawa ko. Sabi ko nga, hindi pa naman ako lumpo, malakas pa naman ako. Oo.
Kailangan natin magtrabaho, tulungan ng asawa. Hindi tayo pwede umasa sa asawa natin. Diba? Hindi rin tayo pwede umasa sa gobyerno. Tsaka yung mga nagpo-post-post dyan, dapat umayos po kayo. Huwag niyong pahirapan yung mga Pilipino. Sige po, magandang gabi po. Ito si Jojo D. Boy Banat. Peace. Sa susunod na topic naman po.